same God who makes the planet spin, tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The same God who makes the seasons change, knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, in every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You're a God of grace and empathy. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human life. You're not afraid of anything, even darkness is a light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions, in every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. Even when I'm running, when I feel ashamed, even when I'm breaking, still you love me. Even when I'm lonely, when I lose my way, when I don't believe it, still you love me the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na patuloy niya pong pinagkakaloob sa atin upang mapag-aralan po natin ang salita po ng Panginoon. Pero bago po iyon, tayo po muna ay sumaglit po na manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na ginising mo pa po kami, Panginoon, at patuloy binibigyan ng pagkakataon na makapag-aaral pong muli ng inyo pong mga salita. Salamat po sa biyaya po ninyo at kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa ay patuloy po ninyong tulungan ng bawat isa na maunawaan ang inyo pong mga salita, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon nga po ay nasa Leviticus 27 na po tayo. Marami pong mensahe ang maaaring ituro sa atin sa chapter na ito. So, una nga po, bilang ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari. So, pag-aari po ng Diyos ang ikasampung bahagi ng ani ng lupain at ikasampung bahagi ng mga hayop, at ang mga ito ay banal para sa Kanya. Sabi nga po sa Leviticus 27 verses 30 and 32, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. So, yun po, ang Diyos po ang nagmamay-ari. Ano po? So,
mga tapat na handog or devoted offerings. Kapag ang isang bagay daw po ay nakalaan o itinalaga para sa Panginoon, hindi po ito maaaring ipagbili o tubusin. Ito ay itinuturing na pinakabanal sa Panginoon at pag-aari niya ang mga ito. So, once na nag-offer po tayo sa Panginoon, ito po ay itinuturing ng pag-aari ng Panginoon at ito po ay pinaging banal niya na po. Ano po? Sabi nga po sa Leviticus 27 verse 28, lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao, hayop, o minanang lupa ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado na sa Kanya. Amen. Ayan. So, pangalawa nga po ay ang paggalang sa mga pangako. Dapat igalang ng mga tao ang kanilang mga pangako at tuparin ang kanilang mga pangako. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita, at kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito. Ayan, ano po? Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So, ipinapaalala po ng chapter na ito sa atin na dapat na kapag po tayo ay nangako, ay siguraduhin po natin na tutuparin po natin ito sapagkat yamang ang ating Diyos ay tapat din sa kanyang mga pangako. Amen po. Amen. At ang ikatlo nga po na maaari nating matutunan sa chapter na ito ay ang halaga ng mga tao. Kasama po sa Leviticus chapter 27 ang mga tagubilin para sa pagpapahalaga sa mga taong ipinangako sa paglilingkod sa Diyos. Ang halaga ay depende sa edad at kasarian ng tao. Kung ang isang tao ay masyadong mahirap na magbayad ng nakasaad na halaga, ang isang saserdote ay magtatakda ng halaga batay sa kung ano ang kayang bayaran ng tao. Ito po ay ating mababasa sa verses 1 to 7. At sinabi nga po sa verse 8, ano po, kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyo'y ihaharap sa saserdote at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. So, ayun po, ano po, at maging ang pang-apat po na maaari nating mapulot sa chapter na ito ay ang pagpapabanal o kabanalan or sanctification. Ang pangkalahatang mensahe ng Leviticus ay pagpapakabanal na nangangahulugan ng pamumuhay ng isang banal na pamumuhay at paglagong espiritual, pagkatapos na matanggap natin ang kapatawaran at pagtanggap ng Diyos sa atin. Nais po ng Diyos o nais po ng Panginoon na tayo ay makapamuhay ng may kabanalan at dapat po nating maunawaan kung paanong nagdudulot ng buhay at kabanalan ang pagsunod sa mga utos po ng Diyos. Amen po. Ang pamumuhay po ng may kabanalan ay buhay na nakatalaga sa Panginoon. At kasama na po rito ang pagbibigay o pag-aalay sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Ang katotohanan nga po ay ang lahat ay sa Diyos pa rin. Wala po tayong talagang sariling atin. Ano po? Ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay na meron tayo ay ang Diyos. Amen po. Kaya marapat lamang na ang lahat ay ialay po natin sa Kanya. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa patuloy niya pong pagpapaalala sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At nawa po ay may naunawaan po tayo, may natutunan po tayo sa araw po na ito. Amen po. Amen. Sige po, tayo po muna ay sumaglit po na manalangin. Aming Ama, salamat po sa araw po na ito na patuloy po, Panginoon, na may ibinibigay kang mensahe para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa patuloy po ninyong biyaya sa amin pong mga buhay at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloyan kaming
magsumiksik sa'yo. Mahalin ka namin, Panginoon, at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yamang ikaw ang aming Diyos. Patuloy po namin na kayo po ang siyang masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa aming Panginoon. Ingatan po kami sa lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon. At patuloy kayo po ang siyang mabigyan ng kaluguran, Panginoon, at ng kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapakinig. Nawa po ay napagpala po ang bawat isa sa atin. Amen. To God be all the glory.